Well, malinaw yung affidavit ni Ginoong Madriaga at sa partikular yung pag-ugnay dun sa posibleng paliwanag kung anong nangyari dun sa 125 millions na confidential funds in 11 days na nawaldas. So, doon nakafocus ang mga tanong. At of course, yung kampo ng Vice Presidente, sinisiraan si Madriaga. Sa halip na siraan, bukas na dapat yung pagkakataon para questionin nila, di ba? At ipakita kung sinasabi nilang wala talagang basis yung testimonyo ni Madriaga, bukas ang pagkakataon. Sa halip na pumitik-pitik sa labas, sa social media, ay ito nga ang venue para kilatisin yon. Kaya nga mayroong hearing. No, yan ang purpose nito. At kaya hindi rin masasabing walang due process dahil nandito yung pagkakataon para makilatis yung affidavit ni Madriaga. Hindi maaaring pa, kaya nga may hearing, no, para ma-testing kung may basis ba talaga yung testimonya ni Madriaga na nakasaad sa kanyang affidavit. Precisely, ito ang dahilan kung bakit may hearing. No? At kaya nga, nagtataka tayo bakit sinasabi ng kampo ni Vice President, mahina raw, weakest link. Bakit tumakbo sila sa Supreme Court para pigilan ang hearing na ito? Di ba? Yun mismo ang trabaho ng Committee on Justice bukas ay para kilatisin nga, no? yung affidavit na ito, kung may patayan. Do we expect po na ang pag-testify ni Ramil Madriaga bukas ang isa sa mga highlight ng impeachment hearing? Malamang ganon, dahil nga nakafocus ito dun sa question ng lahat eh. What happened to the 125 million? Nasaan ang 125 million? Malinaw kung titignan natin yung mga accomplishment report na sinabit ng Office of the Vice President na kasinungalingan yun. Hindi ka panipaniwala na naubos in 11 days. Sir, sabi niya yung confidential funds. So, gusto ng mamamayan at dapat malaman ng mamamayan ang katotohanan at isang posibleng explanation kung ano talaga ang nangyari sa pondo ay nasa affidavit ni Madriaga. So, yun ang dapat matanong bukas. Kasi ang Vice Presidente mismo nagsabi na binigay daw niya sa mga military officers niya, no, sina La Chica at Nolasco, yung confidential funds. Ang sinasabi naman ni Madriaga, tinagpo nga niya ang mga opisyal na ito at nag-abutan sila ng pondo. So yun ang kailangan pukusan natin. Sir, Attorney Paolo Panelo, lawyer ni VP Sara, sinasabi niya na the House should wait for the SC ruling on their fresh certiorari petition before proceeding. How do you respond? Again, kung equal branch ang Kongreso at tinakdaan ang House ng Constitution mismo ng responsibilidad na magpatupad ng proseso ng impeachment. So kasama dito yung pagdaos ng Committee on Justice ng hearing at this stage. So constitutional mandate yun, nasa Constitution mismo na dapat pagdaos ng hearing ang Committee on Justice. No, kaya hindi maaaring pigilan ito, lalo pa at wala namang TRO na in-issue. So, tumatalima sa constitutional mandate ang House kaugnay sa impeachment. Hindi maaaring tigilan ito dahil sa kagustuhan ng kampo ng Vice Presidente pagkakasuhan sa accountability. Sir, your other topic, sir, pwedeng comment
Rage Coalition, pinangunahan ni Baste Duterte. Tapos isang ulo lang daw ang kailangan nila, ulo ni Bongbong Marcos. Sabi naman ni Senator Padilla, walang pinakamagandang mamuno kundi isang Duterte. Magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Malinaw na may plan B ang mga Duterte. Ito si Baste. No? So, pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. So, mauudlot ang kanyang presidential bid, no, dahil kasama ng impeachment or removal from office ay yung perpetual disqualification. Hindi na pwedeng tumakbo. No, so, nandyan ang posibilidad na yan kung magtuloy-tuloy ang impeachment hanggang sa trial at conviction. Kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang plan B ang mga Duterte ang papatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ng isa pang Duterte. No? Pero kailangan malinaw sa atin na politika na naman ito. Pangangampanya ng maaga ng isa pang Duterte.